Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang huling Miyerkules sa panahon na ordinaryo at bago natin harapin ang panahon ng Adbyento. At ang huling Miyerkules sa ordinary time ay itinalaga ni Pope Francis bilang Red Wednesday, upang alalahanin ang mga kapatid nating halos dumaranas ng matinding mga sakripisyo, mga pagtitiis, mga pagtuligsa dahil sa pagsunod kay Jesus. Mga kapatid natin na talagang hindi biro ang mga pinagdaanan alang-alang sa pananampalataya. Mga kapatid natin na dahil sa katapatan kay Jesus, mas pinili ang mag-alay ng kanilang sariling buhay, magdanak ng kanilang sariling dugo para kay Jesus. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Red Wednesday. Yung ibang simbahan, mamayang gabi, papailawan nila yung harapan ng simbahan ng pula para bigyang diin na sa araw na ito ang buong simbahang Katolika ay nag-aalaala sa mga kapatid na martir, sila na mas pinili ang magdanak ng dugo at magbuwis ng buhay alang-alang kay Kristo. Sinasabi na habang ang mga Kristiyano ay inuusig, habang ang mga naniniwala kay Jesus ay ginagawang martir, ang kanilang dugo ang siyang dumadaloy at siyang nagpapatindi sa pananampalataya ng mas maraming Kristiyano. Kaya pansinin natin sa mga bansa na halos mas maraming mga Kristiyano ang inuusig at nagiging martir, mas marami ang umuusbong na mga Kristiyano. Dahil sa dugo ng mga martir, mas marami ang yumayakap sa pananampalatayang Katolika. Kaya hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat para bang nenervyusin o kung ano man yung mga hindi magandang pakiramdam. Sapagkat katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong kaaway. Huwag kayong matakot, ako'y kasama ninyo. Daranas kayo ng matinding pag-uusig, daraan kayo sa iba't ibang mga pagsubok, at siguradong pahihirapan kayo dahil sa akin. Pero tandaan ninyo, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sinasabi, ang pinakamadali na pamamaraan upang mapunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagiging martir. Naniniwala po ba tayo doon? Kapag sa biyaya ng Diyos ay talagang magagawa nating ialay
ang ating sarili, magdanak ng sariling dugo, halos sigurado tayo sapagkat iyon ang pangako ni Jesus. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, unang dalawang Pilipinong santo, martir. Hindi pari, hindi madre. Ordinaryong tao, naglilingkod sa Diyos. Pero sa pagkakataon na kailangan nilang patunayan ang kanilang pananampalataya sa harap ng matinding pagsubok at kamatayan, mas pinili nila ang ialay ang kanilang sariling buhay para kay Kristo. Libong buhay man, hindi ko ipagpapalit para sa aking pananampalataya. Biro mo, dahil sa katatagan sa pananampalataya sa harap ng matinding pagsubok at nakaambang kamatayan, mas pinili ni San Lorenzo ang mamatay. At marami sila. Marami tayong mga kapatid na inusig at hanggang ngayon patuloy na inuusig, pero kumakapit at nananalig sa Diyos. Nag-iisang Katolikong bansa ang Pilipinas. Hindi natin masyadong ramdam yung matinding pag-uusig at pagtuligsa na dinaranas ng mga kapatid natin sa ibang mga bansa na halos hindi naniniwala sa Diyos. Sa mga komunistang bansa, mas matindi ang persecution. Pero dito sa atin, parang hindi masyadong ramdam. Magsisimba ka na nga lang, depende kung gugustuhin mo. I-invite ka na mag-serve, depende kung may time ka. Napakaluwag ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya sa ating bansa. Pero sa kabila ng kaluwagan na yan, sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang sitwasyon sa buhay natin ngayon, meron din tayong kanya-kanyang kwento ng kung papaanong tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, pagtuligsa, pag-uusig. At sa totoo, minsan bumibitaw tayo. Minsan tayong dumanas ng sa tingin natin matinding pagsubok, matinding pag-uusig, hindi natin kinaya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ang buong Kristyanismo sa buong mundo ay nagdarasal, nakikiusap sa Diyos. Ipinagdarasal ng buong Kristyanismo ang mga kapatid nating pinag-uusig. Sila na nagsisikap na maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila at sa harap ng matinding pagsubok. Nawa
patuloy na ipagkaloob ng Diyos sa kanila ang biyaya na manatili sa pananampalataya. Biyaya ng katatagan at kalakasan ng loob upang manindigan sa katotohanan at sa turo at aral ni Jesus na Panginoon. Ipagdasal natin ang bawat isa na humarap man tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok o pagtuligsa, manatili pa rin tayong nananalig at kumakapit sa Diyos. Panghawakan natin ang salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen.